Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang sabi dito ay prominent Bitcoin investor accumulates XRP, says Moon Insight post lawsuit victory. Ayan, isa pong Bitcoin investor ang biglang napabili or siya ay nag-accumulate ng maraming XRP token sapagkat meron daw po siyang nakikita na isang malaking pag-angat or pag-akyat ng market price ni XRP. Yan. Kasi parang nakikita po niya na mananalo si XRP sa kanilang kaso. At yan, ano nga ba yung kanyang naging dahilan? Kung bakit niya nasabi ito or ano yung kanyang nakita? At yan pong ating malalaman sa balita na ito. Pero bago pa tayo magpatuloy ay nais ko po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, ano kaya yung naging basihan niya rito? Top Bitcoin trader Elite Crypto is bullish on XRP and believes it has moon potential if Ripple wins the SEC lawsuit. Ayan na nga. Siya po pala si Elite Crypto, isa po siyang Bitcoin trader. Ayan, nakita po niya rito na may potential daw po na mag to the moon si Ripple. Siyempre, yung kanyang naging dahilan pala rito ay kung mananalo si Ripple laban kay SEC sa kanilang kaso. In a recent tweet, a prominent Bitcoin trader in the crypto community expressed his bullish stance for XRP. Ayan. The trader with X handle Elite Crypto proclaimed that he holds a substantial amount of XRP. Ayan, dahil sa si Elite Crypto ay meron po siyang nakita na bullish signal kay XRP. Kaya ayan, meron na po siyang maraming hold na XRP token. Elite Crypto noted that he had kept accumulating XRP while market participants were wary of the digital assets. Ayan, nag-umpisa daw po siyang mag-accumulate or mag-invest dito kay XRP habang marami sa mga investors ang medyo nagdududa dito kay or nag-aalanganin dito kay XRP. He said his XRP accumulation spree spanned the period investors sold off XRP due to the SEC's regulatory pursuit. Yan, nag-umpisa daw po yung kanyang accumulation period nung yung marami pong mga investors ang nagbenta yan ng kanilang mga XRP dahil sa ginawang kaso rito, no, inilabas na kaso ng SEC laban kay XRP. Ayan, at sa mga panahong ito na nagaganap yung pangyayaring ito ay mababa po talaga yung presyo ng XRP. Sobrang bagsak po talaga. At diyan daw po siya nakapag-accumulate or nakabili ng kanyang maraming mga XRP tokens. Kaya yan, I'm holding a bag of XRP in my portfolio and I have kept buying during the dumps due to SEC cases. Ayan, tuloy-tuloy lamang daw po siyang bumibili habang nagda-dump yung market price ng XRP. Ayan po yung sinabi ni Elite Crypto. I'm holding a bag of XRP in my portfolio and I had kept buying during the dumps due to SEC cases. At first, there was this major drawbacks with them and still is the large number of tokens held by Ripple Labs itself which makes it more like centralized. Yan yung sinabi niya. Yan, ganyan po talaga ang mindset ng isang investor. Yan, kapag bumabagsak ay dyan po tayo bumibili. Kapag umaakyat ay dyan po tayo nagbebenta. Pero yung mga talunan ay kapag bumabagsak ay dyan po sila nagbebenta. Kapag tumataas ay dyan naman po sila bumibili. Kaya yan. Why XRP sell off? Ayan. Bakit may nagbebenta na mga XRP investors? Meanwhile, the Bitcoin trader stated that the people dumping XRP did not consider the lawsuit the only concern. According to him, they fled XRP because Ripple holds a significant XRP amount, making the ecosystem appear centralized. Elite Crypto mentioned that the Ripple factor remains an existing concern. Ayan, sabi rito ni Elite Crypto, ang isa pong dahilan
Yan ay hindi lamang daw po yung kaso na kinakarap ni XRP ang isang dahilan kung bakit marami sa mga investor ng XRP ang nagsisialisan rito ay dahil si XRP, ang Ripple ay meron po silang napakalaki po yung kanilang hawak na XRP token. Yan, parang kaya yung kanyang ecosystem ay parang nagpapakita ito na centralized. Kaya yan po ang dalawang bagay kung bakit umaalis yung mga investors dito kay Ripple. Kasi sa mga hindi po nakakaalam, kung isa po isa pong entity ang may hawak ng napakalaking amount ng token. Almost half po yung hawak nila ay kaya po nilang kontrolin yung or i-manipulate ang market price nito. At ang nangyayari dyan ay parang centralized na po yan. Yan, ganyan po yung nangyari. Kaya yung yan, pagdating po kay Shiba Inu, yan, yung nangyari po dito kay Shiba Inu. Yung half sa total supply po nito ay binigay kay Vitalik Buterin. Siya po yung founder ng Ethereum. At syempre, hawak niya yung 50% ng total supply. At yan nga, mabuti na lamang at maganda yung hindi naman po ito parang maganda po yung isip ni Vitalik Buterin. Sabi niya ay ayaw niya pong maging isang manipulator. Kasi hawak po niya yung half at pwede po niyang gawin na meron po siyang kakayahin na paggalaw-galawin, i-manipulate yung market price ng Shiba Inu. Kaya yung ginawa niya na lamang ay dinamp niya ito, sinunog niya yung kalahati ng supply. Kaya yan po yung nangyari. Pero sa ngayon, pagdating po ko dito kay Ripple, ay nananatiling hawak po nila yung malaking amount. Yan, hawak po ng Ripple Labs yung malaking amount uh, ng XRP token. Kaya yan po yung ikinatatakot ng maraming mga investors dito. Ayan, sana ay gawin nila ay gayahin nila yung ginawa ni Vitalik Buterin kay Shiba Inu. Ayan, ay sunugin na lamang nila ito para mas magbabalik yan ng tiwala yung mga investors ni XRP. Yan, it is worth mentioning that Ripple and XRP communities have consistently argued against the notion of XRP's centralization. Ripple holds a substantial amount of the asset in escrow accounts, subject to monthly unlocks. Ayan na nga, naka-escrow po, nakalagay po yung malaking amount ng XRP token sa escrow accounts. Ayan, at pwede po nila itong ma-unlock. Yan, kada buwan or monthly unlocks. XRP to the moon. Regardless, the Bitcoin trader praised the Ripple team for their effort in the lawsuit against the US securities regulators. Elite Crypto mentioned that Ripple's resilience in the court case has positively impacted its business development. Ayan. Hinangaan daw po ni Elite Crypto, hinangaan naman ni Elite Crypto yung yun, pakikipaglaban ng Ripple dito kay SEC. Ayan, at mukhang meron ngang parang panig po sa kanila yung tagumpay. Ayan. Moreover, the Bitcoin influencer expressed that Ripple has built formidable brand businesses that is impacting XRP's market position. He spotlighted XRP's increasing trading volume alongside the digital assets' growing appeal to the investing public. Ayan na nga, tumataas po ang kanyang trading volume. Isa po itong magandang sinyales or sign yan sa paglago ng XRP at dumarami po na rin po yung mga investors dito. Yan, at nagiging maganda na or nagiging mabango na yung kanyang pangalan. Ayan. Specifically, the market chart accompanying the tweet indicated that $259.63 million worth of XRP was traded on the Binance Exchange in the past day. Ayan, ang laki po. Meanwhile, the CoinMarketCap's 24-hour data shows market participants traded nearly 1 billion XRP. Ayan, ang laki po ng trading volume. Based on the Ripple factor in the growing XRP appeal, the Bitcoin trader concluded that XRP was on track for a significant uptrend. He remarked moon potential if they end this lawsuit banter once and for all. Ayan, yan po yung sinabi ni Elite Crypto. Na meron po siyang nakikita na magkakaroon ng price surge si XRP kung lalong-lalo na kung pag sila ang nanalo, na kapag nanalo ang Ripple, ayan, sa kaso laban kay SEC.
Kaya ayan, ang masasabi ko po dito ay talagang matagal na po ito labanan. Ayan, sa kaso ng Ripple at saka ang SEC, halos hindi na matapos-tapos. Ah, nangyari na nga ito noon. Ayan, ay yung una ay nanalo po talaga si Ripple. Ayan, nanalo po si Ripple yung unang kaso sa lower court po ito. Kaya umangat po si Ripple. Ayan, pero pansamantala lamang. Pero ang nangyari po kasi nag-appeal ang SEC. Kaya ayan, tuloy na naman ang kaso. At ito na naman yung inaabangan natin. Ayan, at syempre, kung pag mananalo si XRP, ay common sense na talagang aakyat ito. Aakyat yung kanyang market price. Ayan, yan po yung aking masasabi rito. At hanggang dito na lamang po tayo sa balitang ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na aking pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.